hindi sa Diyos. Ano ba ang doktrina ng iglesyang nasa Biblia? Pakinggan nyo. Tinanggap ninyong walang bayad, ay ibigay ninyong walang bayad. Yan ang aral. Yung iglesyang nasa Biblia na totoong iglesia, ang utos ng Kristo sa mga alagad, yung tinanggap nyo na walang bayad. Yung aral naman, walang bayad yun eh. Kasi wala ka naman pwedeng ibayad sa aral eh. Kung tatanggapin mo yung aral ni Kristo, walang katapat na halaga yung aral ni Kristo. Kahit ang buong mundo, hindi pwedeng itapat sa halaga ng aral ni Kristo. Kung mo yun, ibinigay naman niyang walang bayad, sabi, ibigay niyo walang bayad. Ang alinmang iglesyang nagpapabayad sa aral, hindi sa Diyos. Tandaan nyo. Anong katunayan? Pakinggan nyo. Sa isang talata ng Kawikaan, 23:23, ganito ang ating mababasa. Bumili ka ng katotohanan at huwag mong ipagbili. Oo, karunungan at turo at pagkaunawa, huwag mong ipagbibili. Kaya bawal nung ibenta yung aral eh. Kaya walang presyo yun. Pagka nakakita kayo ng aral, bawa, binyag, may presyo. Delikado yun. Bayad yun eh. Halimbawa, kasal, may presyo. Aral ba yung kasal? Aral, institusyon, Diyos ang nagtayo. Ang Diyos ang nagtayo ng institusyon ng pag-aasawa, yung matrimonyo, walang bayad yun. Pag may naningil sa inyo, hindi tama yun. Alam nyo ano mangyayari pag mayroong ganon? Pakinggan nyo ang sabi ni San Pablo sa 2 Korinto 2:17. Sapagkat hindi kami gaya ng karamihan na kinakalakal ang salita ng Diyos. Ang sabi po ng Biblia, sabi ng mga apostol, marami na lumitaw sa mundo, ginawang negosyo ang salita ng Diyos, kinakalakal ang salita ng Diyos. Ano naman ang nagiging resulta sa kanilang pangangalakal? Pakinggan nyo sa Jeremias, ganito naman ang ating mababasa. Kung papaano ang kulungan ay napupuno ng mga ibon, gayon din ang kanilang bahay ay puno ng karayaan. Kaya't sila'y naging dakila at nagsisiyaman. Kita nyo? Marami o sa relihiyon. Maraming relihiyon lumitaw ngayon, payamanan. Yung iglesia ho sa Biblia, walang bayad ang aral nun. Kaya hindi kaya yaman eh. Paano kaya yaman eh, walang bayad? Ang aral. Bawal ipagbili. Bawal humigit sa nakasulat. Hindi ka naman pwedeng humingi ng abuloy na wala sa nakasulat. Wala naman sa nakasulat na mangulekta ka sa palengke. Ha? Na namimili yung tao eh, tatapatan mo ng lap opening. Wala naman yun. Ha? Wala naman sa Ebanghelyong iniutos si Kristo na ikapo. Wala naman ditong prayer request. Wala namang abuloy ng Webis dito sa Ebanghelyo. Meron ba nun? Wala nun. Kaya yung iba, kinukuha yun, yung mayaman tuloy. At sa pagyaman nila, yun ang patutuo na hindi sila tunay na sa Diyos. Kasi kung ikaw ay mag-i-instill, hahawa ka doon sa nasa Biblia, hindi kaya yaman. Isa sa palatandaan ng tunay na relihiyong sa Diyos, hindi nagpapayaman, hindi ginagamit ang salita ng Diyos para kumita, at hindi ipinagbibili higit sa lahat ang salita ng Diyos na katotohanan. Yan ay isa sa mga palatandaan ng tunay na iglesia. At yan ang gawain ng iglesyang nasa Biblia, na kung tawagin ng Biblia sa maraming mga talata, bibigay ko sa inyong isa-isa. Kukulangin lang ko ng oras eh. 1 Korinto 1:2. 2 Korinto 1:1 hanggang 2. Gawa 20:28. Nakasulat po dyan, Iglesia ng Diyos. 1 Korinto 10:32. Iglesia ng Diyos ang nakasulat. 1 Korinto 11:16. Iglesia ng Diyos ang nakasulat. 1 Korinto 11:22, Iglesia ng Diyos ang nakasulat. 1 Korinto 15:9, Iglesia ng Diyos ang nakasulat. Galacia 1:13, Iglesia ng Diyos din ang nakasulat. 2 Tesalonica 1:4, Iglesia ng Diyos din nakasulat. 1 Tesalonica 2:14, Iglesia ng Diyos din ang nakasulat. Wala hong talata sa Biblia may mababasa kang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Wala po niyan. Tinitiyak ko na sa inyo,
Ngayon pa lang, hindi pa tumitindig si Mr. Villas, wala hong Iglesia Katolika, Apostolika, Romana sa Biblia. Bakit wala? Kasi lumitaw lang yon 1870 nang isulat ang Biblia, 1st century AD. Before the 1st century ends, nakasulat na ang buong Biblia. 1870 lang lumitaw yung Holy Catholic Apostolic Roman Church. Paano masusulat sa Biblia? Tapos na Biblia, nung lumitaw yung pangalan ng Iglesia Katolika, Apostolica Romana. Kaya hindi po yun ang nakasulat sa Biblia.